yung ating ano. Okay, yan. Sige, game. So, dito, yan. Lapit natin ng konti for understanding natin. No? So, balik natin. Job hazard analysis o job safety analysis. Okay? Negative o positive behavior na lumalabas. Guys, para in understanding natin, okay, what is the job hazard analysis po ba? Ulitin ko ha. The job hazard analysis o job safety analysis is a permit documents. No? Ito ay a written documents. Para saan? Para sa atin, para maunawaan natin, no, na ang job hazard analysis ay isa sa mga pamamaraanan natin. Okay? Pamamaraanan natin para malaman natin kung ano po ba yung execution. First, execution ng trabaho ng ating mga kasamahan. Kaya nga po nilalagay yan, we need to list down all the job, no? Lahat ng trabaho na required po ng ating ng ating activities. Tandaan natin, madalas sinasabi natin, iba't ibang activities, we need to indicate na iba-iba ang job hazard analysis para ma-complain natin, ma-identify natin, magamit natin itong pamamaraanan upang makapagbigay tayo ng tamang kaalaman. Saan? Sa taong mag-perform. Diba? Bakit? Kung hindi ikaw ang mag-perform, okay, sa trabaho na yun, maaari ka bang maaksidente? Maaaring hindi, maaaring oo. Bakit? Kasi sir, baka ma-encounter ko, lumapit ako. Bakit? Magkandak ako na inspection sa area na yun. Dumating ako sa area na yun. Dumaan ako sa area na yun. Maaaring ma-encounter ako. Yan yung sinasabi natin. The important things for the job hazard analysis is makikita natin. Nakikita natin yung yung mga action taken na dapat nating magawa. Katulad ng nalilist natin o nabe-breakdown natin yung mga hazardous condition o unsafe behavior na pwedeng mangyari o gawin sa workplace natin. Diba? Ulitin ko, there's no zero risk free in our workplace. Ang problema, madalas, punta muna tayo sa negative culture, no? Some of our safety officers, some of our supervisors, some of our engineer, kapag nakapagawa na ng job hazard analysis, permit system, sasabihin sa mga tao, start na kayo ng trabaho, may permit na kayo. Start na kayo ng trabaho, allowed na kayo allowed na tayo. Pinirmahan na ng GenCon, pinirmahan na ng authorized person, etc. Yun ang nagiging negative. Kaya lumalabas, ang job hazard analysis natin sa site o permit system natin nagiging for compliance, which is mali. Diba? Kung sinasabi natin in your first place, nililist down mo yung trabaho in a job hazard analysis might required in the GHA o job safety analysis, job hazard analysis, dapat gawin mo rin itong pamamaraanan para mabigyan ng tamang kaalaman yung mga taong mag-perform sa workplace nyo. Ito rin yung magbibigay ng tamang kaalaman sa'yo kung paano mo i-correct yung mga unsafe act, unsafe condition dyan sa workplace nyo. And, list down mo, okay? Yung mga immediate process o IDLH na makikita natin. Sa permit ba makikita mo agad na may IDLH? Minsan hindi, minsan oo. Kasi bakit? Bago tayo pumirma, bago tayo gumawa ng job hazard analysis, we need to conduct visual inspection. Mahirap pong sabihin, may hazard yan, bakit? Mabaho. May hazard yan kasi may amoy. Ano yan? Human tester? Hindi po pwedeng ganun. Okay? Katulad ng sinasabi natin, the employees natin should know what is the hazard aspect na nandyan. At they should know what is the corrective action. Okay? Corrective action na kailangan nilang perform dyan sa workplace natin. Okay? Kaya nga madalas, gumagawa tayo ng toolbox meeting sa umaga. Meron tayong safety talk, okay? Safety discussion sa umaga. So, before the execution ng ating trabaho,
Yun yung ginagawa natin pamamaraan. Ibig sabihin, may papel ka na, no? May ebidensya ka na para i-discuss. Oh, Sir John Edmar, ito yung activities natin, ito yung list of activities natin, ito yung hazard, hazard identified, ito yung corrective action. Okay, team. Okay, safety first. Nagagawa rin natin pamamaraan ang GHA o Job Hazard Analysis to give a proper learning sa mga tao. Nakakapagbigay tayo ng tamang kaalaman. Alam natin na hindi libre ang kaalaman. Some of our safety officer o some of our colleagues magagaling. Maraming magagaling na safety sa sa site natin. Pero bihira ang tao na magbibigay sa iyo ng tamang kaalaman. That's why you need to indicate sa mga worker natin na ito ay libreng learning kung binibigay. Kaya kailangan ma-full attention kayo. Walang bayad, di ba? Na kailangan umatin pa kayo ng training, umatin pa kayo ng para maintindihan nyo yung mga basic. This is only a basic training. Binibigyan natin sila ng ligtas na gawain, binibigyan natin sila ng importansya. Kaya nga ang binubush natin kapag nagdi-discuss tayo sa toolbox meeting, nagdi-discuss tayo sa sa orientation, yung moral ng tao. Binubush natin yung moral ng tao. Right? That's the reality. Right? Ikaw po ba umating ka sa sa school ng libre? Di ba may tuition? Di ba? Ibig sabihin, yun yung indicate natin sa mga manggagawa natin. That's why sometimes the toolbox meeting, they didn't attend. Bakit? Kasi hindi nila alam ang kahalagaan. Hindi nila sinusunod ang polisiya. Bakit? Hindi nila alam ang kahalagaan. Because they focusing to earn money only. So, hindi naman ako kikita dyan. Pag sinunod ka, pagagalitan pa ako ni PIC. Sige, ako kakausap kay engineer. Right? Sundin mo ko. Bakit? Nandito ka, pumasok ka sa kumpanya ng kumpleto. Yung mula ulo mo kang paa, kumpleto yan. Right? Ibig sabihin, hindi pwedeng babawasan yung mo, kadaliri, etc. Yun yung sinasabi natin. In the part of that, meron tayong mga hazard identified and corrective action. Okay? Madalas bakit sasabihin na natin, sir, sino ba dapat nag-identify niyan? Ng hazard aspect natin sa workplace. First, the supervisor in charge. Kasi sila halos 24/7 na nandyan. Pangalawa, yung tao. Tao na mag-perform. Kasi bakit? Unang-una, ito ang indicate natin sa mga manggagawa. Ito lang 4 na to importante na ibigay mo ng na role nila. Role, responsibility na. First, sabihin mo sa kanya, may responsibility ka sa sarili mo para maging ligtas ka. Hindi ka na andito para masaktan. Bigyan mo ng responsibilidad ang sarili mo na na maging ligtas ka. Kapag binigyan mo yan, hahaba ang trabaho mo, kikita ka ng mas malaki. Kesa tumigil yan. Magaling ka nga. Tumigil naman yung edad mo. Walang kwenta. Pangalawa, may responsibilidad ka sa mga kasamahan mo. Sa mga colleagues mo. Diba? Pangatlo, may responsibilidad ka sa pamilya mo. Ano ang responsibilidad mo? Maging ligtas, magbigay ng pera, diba? Mag-create ng mga ganyan. Okay, that's the important things. And, syempre, isa sa pinakamahalagang ibibigay mo sa kanya yung last, may responsibilidad ka sa kumpanya. Okay? Bakit? Kung yun ang ibibigay natin, i-indicate natin sa umaga pa lang, before they start a work, several times i-discuss mo yun. Ano ma-earn niya sa isip niya? Kailangan safety first. Safety starts with me. Okay? Responsibilidad mo na maging ligtas sa sarili mo. Iligtas sa sarili mo o sa responsibilidad sa sarili mo, i-report mo yung mga hazard aspects sa workplace natin. Ito man an unsafe act, ito man ay unsafe condition. Yan po yung ibig sabihin natin.
That's the basic natin. Para ano, yung GHA o Job Hazard Analysis natin ay hindi nagiging negative. Hindi nagiging negative impact natin sa workplace. Bakit? Kasi ang Job Hazard Analysis in reality, makikita natin ang importance niya kapag pine-perform po natin sa workplace ng tama. Binibigay po natin ito, di ba? Madalas ito yung marami pamamaraan kasi ginagamit din natin sa accident incident investigation, ginagamit natin din sa mga ibang mga ibang reporting system natin, okay, monitoring natin with a part of ERT, emergency response, para alam mo kung saan yung pwesto nila, ilan sila, di ba? Marami. Kumbaga, sabi nga natin, gamitin natin to ng tama. Okay? Yun yung pinaka-pinpoint natin. Okay? Para hindi po siya maging negative. Bagkus, maging positive po siya outcome sa workplace po natin. Okay? No? Natin sa workplace. Ano pa? Define natin. Okay? Ma-define natin sa kanila. O, ito pwede mangyari sa'yo. Okay? Ito yung dapat natin control. Bakit? Ito yung activities natin. Baliktarin naman natin. From the starting, this is our activities. This is the hazard identified natin. Ito yung control measure. Right? It's only 5 minutes. Mahaba na yung 5 minutes na discuss mo sa mga tao yung activities item natin. Iba't ibang activities, iba't iba ang discussion item. Yun lang naman ang lagi natin. Para yung exposure sa hazard hindi maging mataas. Yung probability chance ng maka-aksidente hazard, mapapababa natin. Ulitin ko, there's no zero risk free. Okay? Pero, meron tayong tinatawag na acceptable risk level. Magkakaintindihan? Yan po yung magandang natin. For this morning, yan po yung gusto nating ma-indicate. Kasi bakit? Yung learning kasi natin, it's full potential na matutunan natin sa sarili natin. Lalo-lalo na, you are in the supervisory capacity. We are in the level na ang supervisory capacity mo, binubush mo yung moral ng mga manggagawa. Hindi mo binubush yung moral ng bulsa mo. Second way na yun. Okay? But, in the learning po, sahod ang inano ko nun okay? In the learning po, binibigay natin yung yung responsibilidad natin sa kanila. Hindi ko sinasabing sila dapat gano'n. Hindi. Pinaalam mo na meron silang responsibilidad, meron kang responsibilidad, meron siyang responsibilidad para sa sarili natin. Okay? Safety is not starting for the safety officer. No. Lagi nating indicate yan. Safety is starting for your supervisor, for your top management, and for your colleagues, employee. Yung tatlo na yan, ang pinaka-mahalaga. Kasi, sila yung magbubush ng moral, sila yung magpo-promote ng safety culture sa workplace. Okay? Hindi kayang tapusin ni top management yung project niya na mag-isa. Kung siya lang, kailangan niya ng mga supervisor na katulad nyo. Okay? At kailangan naman nyo ng mga manggagawa o kailangan din ng top management ng manggagawa na naandyan po. Kaya nga po tayo may mga kanya-kanyang skill. Okay? Kanya-kanya, Ibig sabihin, may kanya-kanya tayong kaalaman. Pero yung kaalaman na yun, dapat iisa yung pinpoint natin. To create our place a healthy and safe. Na hindi pwedeng, magre-retiro ka, may sakit ka. Magre-retiro ka, mayroong kang pilay, sakit, etc. Hindi po ganun. Okay? We need to, to eliminate the possibility, injury, o illness sa workplace natin. Paano natin yan? To eliminate na yung maaaring aksidente o yung severity impact ng aksidente sa workplace. Yung lang po natin. Okay? Yan. Sige po. Marami pong salamat at yun muna po for today. Salute po everyone. Thank you.